Sa halalan sa Mayo, lahat tayo may boses at napapakinggan. Kaya mahalagang pag-usapan at hindi maging offline sa mga isyung kinakaharap ng bayan. Ako po si Menchu Macapagal. Samahan niyo kami sa isang kwentuhan, real talk lang, kasama ang mga kandidato at kung bakit deserve nila ang iyong boto. Ito ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Higit 6 na po ang kumakandidato sa pagkasenador ngayong eleksyon 2025. 3 ang kumasa sa ating roundtable discussion sa episode na ito dito sa Makati Diamond Residences. Pero nagdesisyon ang isa sa kanila na hindi na tumuloy sa ating programa. Ang mga guest po ay pinagsasama-sama base sa kanilang availability at schedule. Paalala lang din sa ating mga guest at manonood, hindi po ito debate pero isang pagkakataon para mailatag ang kanilang plano para sa bayan. So, really chill lang ang ating magiging usapan. Our first guest for this episode, isang guro, trade union activist at mambabatas at kasalukuyang representative para sa 19th Congress ng Alliance of Concerned Teachers. Isa rin siyang Deputy Minority Leader mula 2022. Tatakbo siya bilang isa sa kinatawan ng Makabayan Bloc. Franz Castro, welcome to Newswatch Plus. May 1 minuto po kayo para ipakilala kung ano ang aasahan ng taong bayan sa isang Senator Franz Castro. Si Teacher Franz Castro ay tumatakbong senador ngayong 2025 para magkaroon naman ng tinig ang mga guro, ang education sector at ang taong bayan sa Senado. Isa sa plataforma natin ay siyempre number 1 yung education. Gusto natin na maging number 1 talaga no, yung education in terms of budget. No, ibig sabihin nun, doblehin ang budget sa education para naman ma-cater yung mga problema, no, ng mga perennial na mga problems sa education, like yung kakulangan ng mga teachers, kakulangan din ng mga infrastructure, etc. At syempre, yung yung naging trademark ko na no, yung sa accountability na magpapanukala tayo ng batas para sa pagpapahigpit accountability ng mga government officials. Alright, maraming salamat, Franz. Ang ikalawa naman nating guest, isang aktivista, manunulat at mamamahayag. Dating kinatawan ng Bayan Muna sa Kongreso at kasalukuyang tagapangulo ng bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Maraming salamat, Teddy Casino, sa pagdalo. 60 seconds din po para sa inyo. Ipakilala niyo po ang sarili ninyo sa taong bayan. Sino si Senator Teddy? Maraming salamat, Menchu. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Teddy Casino po ay dati naging congressman ng Bayan Muna for 3 terms. At bilang congressman, ipinaglaban po natin ang interes at kapakanan ng mga mahihirap at inaapi sa ating bansa. Tumakbo ako nung pagkasenador noong 2013, but after 12 years, tumatakbo uli ako dahil sa nakikita ko ngayon sa laki ng mga pagbabago na kailangan natin sa ating politika, sa ating ekonomiya, kailangan natin ng mga aktivista sa Senado. Mga tao na hindi matatakot na labanan itong mga political dynasties, yung mga corrupt officials natin, at yung mga vested interest na kumokontrol sa ating ekonomiya at politika. At para dyan, kailangan natin ng mga progresibong batas sa usapin ng sahod, agricultural development, sa usapin ng budget, sa usapin ng paglaban sa corruption. And I think we need stronger voices ng taong bayan sa Senado. Kaya po ako tumakbo ulit. Maraming salamat, Teddy. So, kamusta na ang pangangampanya? It's in full swing. Yes. Ang lalim nun, ha? Naka-45, halfway na. Halfway na. So, ano na ang na-achieve nyo in terms of reaching the voters? Well, sa bahagi ko, no, kami kasi nangangampanya kami as a slate. O kung minsan naman kalahati sa amin na nagpupunta or individual. So marami na rin kami napuntahan, part ng Visayas, ng Luzon, at saka ng Mindanao, sila sa Mindanao. Kaya talagang ground campaigning kasi ang Makabayan. Kaya talagang sinasabay na namin sa kampanya namin yung mga pagsagot sa mga issues ng ating mga taong bayan na nakakausap natin on the ground. Well, you know, in your introduction kanina, sinabi mo nga, activist
We need activists in the Senate and in Congress. Pero ngayon parang medyo iba na ang connotation, parang nagiging negative ang connotation pag sinabing aktivista. How do you counter that negative, parang, how do you counter that? And what has the reception been like from the voters? Yan ang nakakalungkot, Menchu. Under the Duterte administration, that was 6 years, talagang dinimonize ang pagiging aktivista. Pinalabas na ito ay masama, pinalabas na ito ay labag sa batas, na ang aktivista ay mga rebelde, ay mga masasamang tao. Yan yung usapin ng red tagging, terror tagging. And nakakalungkot kasi napakalaki ng pangangailangan natin ng mga leaders na naglilingkod sa taong bayan, na nag-organisa ng ating mga mamamayan, na nagsusulong ng mga reforms in politics and economics. Pero ang experience namin, kapag nakakaharap na namin yung mismong mamamayan and we explain the issues at in-explain natin bakit kailangan ng mga aktivista sa Senado at Kongreso, naiintindihan nila at naliliwanagan sila. Ang problema lang namin, wala kaming resources para sa mga TV advertisements, sa mga radio programs. And so, talagang ground campaign nga ang aming approach, and that is difficult. At yun ang problema, tingin ko, ng mga kandidatong hindi galing sa mga mayayamang partido o sa mga political dynasties. Yung resources mo to reach out and to send your message is the biggest limiting factor. Pero sa naaabot namin, tingin ko napakainit ng kanilang pagtanggap at naunawaan nila na dapat lang na mayroong mga lumalaban para sa kanila sa ating pamahalaan. Naka-counter naman natin yung masamang connotation ng aktivista. By the way, yung mga reforms sa ating lipunan ay ginagawa yan ng mga mulat at aktivista. Track record naman for 20 years, more than 20 years mula nung yung Bayan Muna yung una naming party list. Nakita niyo naman yung track record ng mga kandidato or mga kongresista ng Bayan Muna, ay ng Makabayan, starting from Bayan Muna. Kaya talagang yung track record namin, yung aming nakita rin ng taong bayan na hindi kami nagpayaman, no? Hindi namin ginagamit yung pwesto namin para sa sarili naming interest, no? So doon makikita ng taong bayan na ang aktivista ay talagang subsuban din sa pagtatrabaho. Hindi kami pabanjing-banjing sa trabaho. So lahat ng mga issues ng mga mamamayan na kailangan namin na magsalita or magbigay ng solusyon, nandoon kami. Actually, Bencho, ang problema namin, hindi lang yung connotation eh. Problema talaga namin, especially in the communities, yung mga activist leaders, sila yung naging biktima ng red tagging, sila yung mga trumped-up charges. Marami sa kanila ngayon nakakulong. So, hindi lang simpleng, kasi kung connotation lang, kung usapin lang ng pagpapaliwanag, madali eh. Pero yung fear, yung takot ng mamamayan na sila ay masangkot, na sila rin ay makasuhan, na yung kanilang pamilya ay gigipitin din, yun ang isa pang napakalaking challenge. How to break that fear na na-instill nung panahon ni Duterte. Marami sa mga EJK victims were actually activists and community leaders na katulad din namin. Okay. Now, you mentioned earlier, Ma'am, na you you campaign as a slate. Pareho kayong under the Makabayan block. Pero meron bang mga pagkakataon na parang hindi kayo magkapareho ng views or, paniniwala? Of course, oo. Kapag merong iba't ibang mga views, of course, 11 kami, no? May kanya-kanya ring mga views. Pero pinag-uusapan namin yon. Ano yung biggest come up with the issue consensus na hindi kayo nagkakaunawaan? Yun. Or magkaiba talaga? Minsan kung ano yung kakainin. Yun. Mahirap yun. Kung ano orderin nyo. Kung saan magla-lunch. Pero meron kasi kaming platform eh. We have a common platform. Okay. So ano yan, cuts across yan. Usapin ng economic issues like yung sahod, yung pagkain, yung agrarian reform, national industrialization, usapin ng governance. So basically, when it comes to the platform, common talaga yun. You are united. Yun ang pinagkakaisahan namin. Okay. Talaga. So Dala-dala it's namin. really the little personal quirks na lang siguro, Okay. which doesn't
hindi naman siya na mag-matter pagdating na sa platforms. Okay. So let's move on. Mas tumitindi ang bangayan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. At lalo itong lumala nung inisurrender ng Pilipinas or isurrender ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. What is the effect of this political rivalry on candidates like yourselves that are not part of these factions? Well, sa umpisa pa lang, siguro sa context, no? Sa umpisa pa lang, kami naniniwala kami na yung unity ay talagang mapupunit din yan, ano? Hindi talaga magtatagal yan. Dahil wala naman talaga yung common na platform. They are there to win dahil sa kanilang mga pamilya at influence. So, ang masasabi lang natin dito, no, na nagkaroon tuloy, no, ng kami, makikita ng taong bayan yung Duterte versus Marcos. So, ang makabayan, ang taong bayan ay nagiging tuloy, no, nagiging tunay na oposisyon, no, sa amin. At kami ang pwedeng maging alternatibo ng mga mamamayan kung ayaw na nila ng mga traditional politician, mga clown or whatever. Kaya kami talaga yung may seryoso na solusyon sa problema ng ating taong bayan. It's interesting that you would bring up being the opposition, the true opposition. This term keeps coming up, and it's like different parties keep claiming that they are the true opposition. Don't you think that this is kind of like a, I don't know, medyo overused term? And how do you define, like, what is a real opposition? Actually kasi sa Pilipinas naman, wala namang tunay na opposition. Yun talaga yung katotohanan doon. Kasi ang dami So, parties. kung sino yung nasa poder, palipat-lipat so lilipat-lipat lang yung mga politiko. So, kami, yung makabayan, fix talaga kami, no? Doon talaga kami sa ano ba talaga yung mga issue ng mamamayan. Whether kami ay nasa posisyon o wala, kami talaga yung nakikriticize at nagpipresenta ng mga alternatibo sa mamamayan. So, wala kami na palipat-lipat, hindi kami nagpapalipat-lipat sa kung anumang administrasyon na nandiyan. So, ang ginagamit naming term, people's opposition. Kasi yung true opposition, yun nga sa bawat administrasyon, nag-iiba-iba Pero yung people's opposition na this is platform-based at ang basis ng aming platform ay ano yung interest ng may mamayan. Halimbawa, sahod. Ang gusto namin, national legislated wage hike, malapit sa living wage. Ang gusto namin, genuine agrarian reform based on the free distribution of land sa ating farmers. Ang gusto natin, itaas ang sweldo ng mga teachers. At yan, kapag yan ang platform mo, palagi mong kaaway ang nasa gobyerno Kasi ayaw nila yan And that makes us consistent opposition throughout administrations. No? At sinasabi ng tao, kayo palagi kontra ng kontra. Kasi yung nasa gobyerno ayaw ng pagbabago So that's what we mean by the people's opposition. And we hope these elections makita ng taong bayan na yan ang kailangan natin talaga. And on that note, iba't ibang issue ang ating tatalakayin. Tulad ng pagtugon sa kagutuman, access sa healthcare at pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa bansa, among other things. So ano yung mga konkretong solusyon para maiwasan ang mga paulit-ulit na pangako na lang? Abangan ang lahat ng yan dito sa Ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. We'll be right back. Ito ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Ako po si Menchu Macapagal. Dalawa na tumatakbo sa pagkasenador ang maglalatag ngayon ng kanilang mga panukala kung paano sosolusyonan ang mga hamong kinakaharap ng bayan. Our guests, Franz Castro at Teddy Casino. So, let's start with food security kasi tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng kakulangan sa pagkain sa nakalipas na 3 buwan. Batay yan sa pinakahuling survey ng social weather stations at Stratbase. So, sinasabi nila aabot daw sa 27.2%. Parang maliit lang pakinggan. But that is equivalent to 7.5 million families na nakaranas ng involuntary hunger. And this is the highest
since the pandemic, 2020. So, alam kong napapansin ninyo na walang katapusan pa rin ang problema sa kahirapan at kagutuman sa bansa. So, ano sa tingin nyo ang root cause nitong problema at paano nyo ito sosolusyonan? Well, nakikita natin dyan, yung root cause niyan ay yung patuloy pa rin na, albay, mga manggagawa ay maliit ang sweldo. So, hindi umaabot sa tinatawag nating nakabubuhay na sweldo ng mga manggagawa. So, kung kapos ang, kapos ang pagkukuhanan ng pagkain o pambili ng pagkain, so naturally, yung mabibili mo ay hindi sapat para sa iyong pamilya. Kaya marami sa mga Pilipino, siguro kabilang dyan sa 7.5 na yan, isang beses na lang kumakain, di ba? Or 2 beses, kaya yon. Ako particularly sa bahagi ng edukasyon, no, ang panukala ko sana, magkaroon ng free lunch ang mga bata, no, starting from elementary. Walang pipiliin yan. So it's up for the student na lang kung gusto niyang kumain o hindi. Kaya dapat talaga i-provide yung free lunch man lang sa ating mga bata. Dagdagan ko lang, totoo yun, talagang dahil maliit ang sahod, di ka makakabili ng pagkain. But bakit naman mahal ang pagkain? I think it's the fact na hindi na natin kayang pakainin yung sarili nating mamamayan. Sa matagal na panahon, I think 2 or 3 decades, we have been a net agricultural importer. Pati nga bigas ini-import natin, pati bawang, pati sibuyas ini-import natin. But that was not always the case. May time na ang Pilipinas, net exporter tayo ng agriculture, ng pagkain. Nagbago yan ng mid-1990s and ang problema dyan, yung policy. They adopted a policy of liberalization. Bahagi ito ng pagpasok natin sa World Trade Organization. Pinayagan natin pumasok itong mga murang agricultural products from abroad. And then sabi ng policy makers natin, dahil mura ang produkto sa labas, huwag na tayong magtanim dito ng bigas, magtanim na lang tayo ng high value crops, pang-export. So, nawala yung mga farmlands natin for basic food. And then, na-convert yung mga lupa, ginawang golf course, ginawang subdivision, kaya lumiit ng husto yung ating agricultural sector. Nung time ni Duterte, we were spending as little as 1.8% of the budget for agriculture. So talagang bumagsak ang agrikultura natin, halos wala ng suporta ng kukuha. At marami magsasaka hindi na nagtanim. So pag wala kang supply, tataas ang presyo, ang ginagawang solusyon ng gobyerno, mag-import na lang tayo ng mag-import. And that makes matters worse. So palaki ng palaki ang trade deficit. So that's what we have to reverse. It's a question of policy. Mali yung policy eh. So para sa iyo, agricultural policy, clear agricultural policies should be at the forefront. Yes, we have to protect our agriculture. Kasi yung mga magsasaka natin, hindi lang naman sila nagpo-produce. Sila rin ay nagko-consume. So pag tumaas ang income ng ating mga magsasaka, maganda rin sa ekonomiya yan dahil it goes around. What specific laws would you introduce? Rida. Siguro, isa. Rice Industry Development Act na kung saan mapipigilan ito yung rice importation, tapos talagang improve natin yung local production by means of giving subsidy talaga sa mga magsasaka. Kapag may disaster, immediate na subsidy sa ating mga magsasaka. So, yun yung nandoon. At syempre yung pag-issue rin ng price doon sa mga palay na bibili natin sa mga magsasaka. Hindi dapat na binabarat at hindi dapat na, kasi nakita rin natin sa chain, no, yung food supply, no, supply chain, na nakikinabang talaga yung middle. No? Sa halip na diretso na mabili sa mga magsasaka para dalhin sa market na mas mura. Advantage din sa mga consumer. So I think aside from yung Rice Industry Development Act, na ang isang aspect niyan, yung maglalagay ka ng at least 50 billion a year for the rice industry to make it develop, kailangan rin i-repeal yung rice tarification law because that results in the dumping of cheap rice dito sa ating bansa to the detriment of our farmers. At saka yung pagtanggal nga nung prohibition sa NFA na bumili ng bigas, ng palay. We have really to strengthen the NFA. Yan dapat ang panglaban sa mga abusadong traders and middlemen at mga cartel. So yun ang ilang mga immediate steps. Of course,
Ang mas long-term dyan, yung Genuine Agrarian Reform Program na tinatawag namin, talagang suportahan mo yung mga magsasaka. Alam mo, sa Thailand, sa Cambodia, grabe ang support ng gobyerno sa kanilang magsasaka. They're spending as much as 7% of the total budget for their farmers. Dito sa atin, wala pang 3%. Minsan, swerte ka na makaabot ng 4% ng budget. Alright. Well, our next issue involves healthcare kasi ikalawang mahalagang issue sa mga botante ang usaping pangkalusugan o healthcare system. There was a study nitong 2024 ng Geo Journal, lumalabas na hindi pantay ang access sa mga serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas, lalo na sa pagitan ng mga may kayang munisipalidad at yung mga medyo mas mahirap. So, mahalaga kasi na malaman ang pagkapantay pagdating sa universal healthcare. So, anong batas ang iniisip niyong isulong o amyendahan para matiyak na magkaroon ng access to quality healthcare services ang lahat? Na nagkaroon kasi ng ganyan dahil sa devolution, dinevolve ang health services sa ating mga LGU na ito nga, nakikita namin sa Kongreso na marami talagang mga LGU na nagsasabing ibalik sila doon sa, i-nationalize sila. So kasi hindi kaya ng mga LGU kasi iba't iba rin capacity ng ating mga LGU, may mga fifth class municipality, etc. na talagang hindi kaya. So talagang ang proposal namin, ibalik, i-nationalize talaga ang healthcare para magkaroon ng access ang lahat. Mula doon sa rural areas hanggang doon sa mga cities, kaya talagang yon. Tapos yung budget, sa budget pa rin sa health, dapat ay at least 5% ng GDP, no, para mapunan din yung mga pangangailangan. Para yung mga health workers natin ay mabigyan ng tamang pasweldo, etc. Tapos talagang ayaw namin ng ng parang insurance, no? Ginagamit yung insurance as health, no, para sa pagsagot sa health services. Well, yeah, I think kailangan nating to veer away from the PhilHealth model na health insurance na napakaliit din naman ang mga nakukuha at mukhang napakaraming usapin din ng mismanagement and corruption in the PhilHealth. Para sa amin, mas maganda, talagang pondohan mo na yung mga public hospitals mo, tiyakin mong libre, pati yung mga GL na pinapaikot mo sa mga politiko yung health services, ilagay na rin lahat yan sa ospital so that pag may mahirap na pupunta sa ating public health facilities, hindi na niya kailangan dumaan sa PhilHealth, hindi na niya kailangan dumaan sa politiko. Yung ospital na magbibigay ng libreng serbisyo. That's a different model of public health care. Natingin ko dapat nating mag-transition na tayo dyan. Kasi apparently, itong mga PhilHealth and GL types ng model, hindi uubra. Well, another concern ng mga Pilipino ngayon ay yung pag-increase ng job opportunities, no? Kasi marami ang walang trabaho. Ayon sa data ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang bilang ng walang trabaho sa unang buwan ng 2025 na nasa 2.6 million. So, paano mabigyang lunas ang kakulangan sa trabaho? How do you What is the solution? Isa kasi sa policy ng gobyerno ngayon ay yung labor export, no? Kaya talagang kahit na yung sa education, sumusunod dyan doon sa pangangailangan o requirement ng labor export. Kaya dapat baguhin yung ganong mga patakaran. At talagang seryosohin talaga yung national industrialization na naka-base siya sa ating modern agriculture kasi kung maunlad yung ating mga national industry. Like for example na lang, tingnan natin sa mga transportation, yung mga ginagamit, yung jeep, gusto talagang tanggalin yung mga jeep, kapalit siya ng mga ini-import, no? Ayaw natin yan. Gusto natin talaga na masuportahan yung mga local manufacturer. Nung example lang yan, na nagawa naman natin before. So bakit ba import ng import dahil lagi na lang ang inaano ng gobyerno ay importation? Samantalang meron tayong national
mga manufacturer na kayang gumawa nung mas matibay, mas mahusay, at mapapanatili pa yung iconic na view ng jeep. So, yan ang example. Kaya kung mapapaunlad lang yan. Just to add to that, yung struktura kasi ng ekonomiya natin, ang tawag sa atin ngayon service economy na eh. Kasi yan ang pinakamalaking bahagi o sektor ng ating industriya. Pero nakakalungkot yan kasi yung pinakamalaking bahagi ng service industry is retail trade. Ano yung nire-retail trade natin? Hindi yung mga imported products. Samantalang ang Pilipinas, napakayaman sa agricultural resources, natural resources, meron tayong mga mining resources, and yet we do not have our own industry. Ang agriculture natin ay import-dependent pa nga. Ang challenge sa bawat gobyerno, paano natin i-develop yung yaman natin, yung husay ng ating mamamayan to build our own industries, to develop our own agriculture, at hindi maging service-oriented industry ka na lang. Again, that is a function of government policy. Walang industrial policy ang pamahalaan natin eh. When I was in Congress, I was always debating with the policymakers. Sabi nila, hindi, wag na tayo mag-manufacturing, wag na tayo mag-industrialize kasi nandyan na yung China. We can never compete with China. So mag-tourism na lang tayo, mag-call center na lang tayo, mag-digital arts na lang tayo. Kaya ang nangyari, napabayaan na yung sarili nating Filipino industries na in the 1960s, we were ahead, next only to Japan. But because, again, of government policy, nawala yung ating manufacturing capability. Pero sinasabi ng mga negosyante natin, kaya namin yan, kaya namin lumaban, but we will need help from the government, which they are not getting. Unlike their counterparts in Korea, in Japan, in Taiwan, even now, ang Cambodia, nagka-catch up na, ang laki ng support ng gobyerno sa kanilang industriya. Hindi sila nanatili dun sa pagtingin na hindi, service na lang kami kasi hindi na namin kaya mag-compete. But kumbaga, konting yabang naman para sa ating sariling industriya at agrikultura. Alright, maraming salamat. Susunod, from Pilipinas to The Hague, issue ng impeachment at ng ICC sa epekto ng liderato ni Trump maging sa West Philippine Sea. Ating bubusisiin. Sa pagbabalik ng Ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Ako si Mencio Macapagal. Kasama pa rin natin ngayon ang dalawang tumatakbong kandidato sa pagkasenador, sina Franz Castro at Teddy Casino. So let's start off this particular segment kasi nakita natin ang kinahinatnan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. So sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, dapat bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute para magkaroon pa rin ng international obligation ang bansa sa oras na may panibagong Duterte na maupo sa pwesto. So pabor ba kayo na bumalik ang bansa sa ICC? Yes. Nung pumasok tayo sa ICC, I think this was in 2011, it was celebrated as a victory for human rights. Kasi ang sabi natin, yung mga kaso, hindi naman ordinaryong kaso yan. These are the grave cases of genocide, crimes against humanity, crimes of aggression. So finally sabi natin, pag may gumawa niyan sa Pilipinas at hindi natin kayang i-try, at least we have the option of the International Criminal Court. And then, alam naman natin kung bakit umalis ang Pilipinas dyan because Duterte wanted to protect himself. Kasi nga, yung kanyang drug war had a policy of extrajudicial killings at pasok na pasok yun sa crime against humanity. So dahil ayaw niyang matry ng ICC, inalis ang Pilipinas sa ICC. And that was a mistake. Kaya dapat lang na ibalik. And pag tayo ay nakabalik sa ICC, at least, that will be a positive step dito sa case ni Duterte at saka in the future para wala ng mga katulad ni Duterte or Marcos during his time na gagawa ng mga malawakang paglabag sa karapatang pantao and will get away with it. Kasi alam naman natin ang justice system sa Pilipinas, talagang it is in favor of the rich and the powerful. Kaya we need an ICC as an alternative for cases that our justice system cannot handle. Pero hindi ba kayo, do you think na it's possible na mas titindi ang suporta
sa dating Pangulo dahil sa pag-turnover sa kanya sa ICC? Well, sa ngayon, nakikita natin talaga no, yung outrage no, ng mga supporter. Pero ako naman, nag-predict ko naman yan kapag nagkaroon na ng trial at nakita talaga no, yung mga ebidensya na ipipresent at makita talaga na indeed na nagkaroon talaga si Duterte ng crime against humanity. So, tingin ko mag-die down din yan, no? Tingin natin. Kasi alam naman natin ng mga Pilipino, nag-sympathize yan sa kunwari kawawa or underdog. Pero later on siguro ang mga Pilipino, maasa ako na makikita rin nila yung wisdom nung pagdala kay Duterte no, sa ICC. Let me tell you, imagine mo kung dito si Duterte kinasuhan sa local. Siguro by this time, naka-hospital arrest na yan. Tapos yung mga witness niyan, sigurado either tinakot na, pinatay, o binayaran. And even the lawyers or the fiscals handling the case, malamang yan may mga death threats na. Yan ang problema dito sa Pilipinas eh. Ang maganda lang sa ICC, dahil nga hiwalay dito sa Pilipinas, I think the lawyers in the ICC and the judges in the ICC can be more objective. Pero kasi kung dito sa Pilipinas yan, talagang they will be subject to all kinds of pressure from the very powerful forces of the Dutertes. Ngayon, kung even if sabihin na natin makonvict si Duterte sa Pilipinas, malamang ipapardon yan ng susunod na presidente. Yun ang nangyari kay Erap, yun ang nangyari kay Gloria. So walang hustisya eh. And that's why kailangan yung ganong... At dito inaamin ng Secretary Rimulya ng DOJ na talagang tinatakot ng mga sangkot na pulis, yung mga pamilya. No? Kaya talagang dapat lang sa ICC para mas more objective at makuha ang justice ng both, di ba, Duterte and victims. And speaking of objectivity, you know, the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, kung kayo ay mahalal sa Senado, kayo ang uupo bilang sa impeachment court. So, paano nyo pinaghahandaan ang inyong papel bilang impeachment judge? Well, sa amin nagsimula, si Franz na may dahilan yan eh. Kami yung nag-endorse ng impeachment na kasama rin si Teddy doon, no? Sa 72 na mga individuals na nag-file ng impeachment, yung impeachment 2. Well, syempre tayo sikapin talaga nating maging more objective. Ito nga, papag-aralan talaga yung mga ebidensya, bagamat sa bahagi namin, nakita na namin yung betrayal of public trust pa lang. Talagang talagang huli na doon dahil sa mga mga ebidensyang available. So, we'll try to be objective as possible. In fact, yan yung isa sa mga platform kung sabihin na namin. Sinasabi namin sa mga tao, pag kami ay nahalal sa Senado, iko-convict namin si Sara Duterte. Of course, it will undergo a trial, due process. Pero kasi sa bahagi namin, complainants kami doon sa unang complaint. We already know what the evidence is. Nadadagdagan pa nga as the days go by. Hindi na lang si Piatos ngayon. Marami pang may mga kamote sila. So talagang may nakita na kaming maling ginawa. And ang sinasabi namin sa tao, vote for us so that we can hold Sara Duterte to account through the impeachment process, which is a constitutional process after all. All right. Well, sa puntong ito, pupunta tayo sa Fast Talk segment kung saan yes or no lang ang pwede niyong isagot, wala na pong explanation. Okay? Simulan na natin ang tanungan. So, suportahan mo ba ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill o SOGI Bill? Yes. Yes. What about the divorce law? Yes. Author kami ng dalawang Author bill. siya. Author kami yan. Pabor ka ba sa death penalty sa mga korap na opisyal ng gobyerno? No. Dapat bang isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth? Yes. In fact, when I was in Congress, voluntary yung ginawa. Voluntary namin yan. kami. So transparency is Yes. key. Very important. Pabor ba kayo o hindi na i-regulate ng gobyerno ang pagpapakalat ng fake news? Yes or no? Ako no. Because it is impossible to regulate.
No, kasi parang merong problema dyan sa freedom of expression, no? Sabi, wala nang paliwanag eh. Sorry. At bago tayo magtapos, may tig-isang minuto po kayo ulit para sa isang closing statement. Sa gitna ng ingay, politika, iba't ibang hamon, regardless of the outcome of this election, ano ang wish nyo para sa bayan? Let's start with you. Ako si Teacher Franz Castro na tumatakbo bilang senador. Ang wish ko sa ating bayan ay magkaroon talaga ng totoong better life para sa ating mga kapwa Pilipino. No, siyempre yung mga serbisyong napakahalaga sa ating mga kababayan, yung edukasyon, yung health, yung pabahay, ay isa yan doon sa mga platform ko doon sa Senado na talagang pag-uukulan natin yan ng panahon na talagang makapagpasa tayo dyan para mabago naman natin yung sitwasyon ng ating mga mamamayan. Kaya iboto niyo po ako, number 17. Ang bibigat ng pagbabago na kailangan natin sa ating bansa, kailangan natin ng makabuluhang pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa, pagbaba ng presyo, kung pwede 25 pesos lang ang bigas, kailangan natin ng libreng healthcare, pagpapagamot at libreng gamot. Kailangan natin paunlarin ang ating mga industriya. Kailangan natin bigyan ng sapat na proteksyon ang mga mahihirap. Pero hindi magaganap yung ganyang pagbabago kung mga lumang klaseng politiko din ang ilalagay natin sa pwesto. Kaya kailangan iba naman sa Senado, kailangan ang taong bayan naman ang katawanin ng mga leaders sa Senado na may mahabang track record, hindi lang plataforma kundi track record na patunayan subok na ipinaglalaban talaga ang interes ng taong bayan. So katulad po ni Teddy Casino at ni Franz Castro, sana po ay tulungan nyo kami na magkaroon ng ganyang klaseng pagbabago sa ating bansa. Iboto po sa Senado, number 16 sa balota, Teddy Casino. Alright, maraming salamat Franz Castro at Teddy Casino sa inyong panahon at pagsama dito sa aming roundtable discussion sa Makati Diamond Residences. Good luck nga pala sa mga nalalabi pang araw ng kampanya. Makakasama nyo ang Newswatch Plus sa pagbabantay, kaya maging mapanuri sa darating na halalan dahil ang ating boto sagrado at kayang makapagpabago sa magiging takbo ng buhay ng mga Pilipino. Join our conversations at Newswatch Plus PH, #VoteWatch or #Eleksyon2025. Muli ito ang Kandidato, a Newswatch Plus Election Roundtable. Ako si Menchu Macapagal.